Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe, mga ka-horror, upang hindi ma-miss ang bawat kakaibang kwento ng lagim na hatid ko sa inyo tuwing mag-upload. Ngayon, samahan ninyo akong silipin ang madilim na sulok ng isang abandonadong ospital sa Quezon City, kung saan ang tapang ng tatlong magkakaibigan ay susubukin ng mga bulong ng nakaraan. Handa na ba kayong makiisa sa kanilang gabi ng bangungot, kung saan ang bawat anino ay maaring magtago ng isang malungkot na kaluluwa? Sa isang madilim na sulok ng Quezon City, ang tatlong magkakaibigan na sina Alexa, Carlo at Lester ay nagbibiruan at nagtatawanan habang naglalakad sa gilid ng kalsada, patungo sa isang lugar na kilala sa mga kwentong nakakapangilabot. Ang kanilang patutunguhan ay walang iba kundi ang abandonadong ospital na tanyag sa mga alamat ng kababalaghan, at sa gabing iyon, susubukin nila ang kanilang katapangan. Pagdating sa harap ng lumang gusali na ngayon ay tanging anino na lamang ng dati nitong sigla, hinamon ni Lester sina Carlo at Alexa. "Kaya nyo bang magpalipas ng gabi dito?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng hamon habang ikinukwento niya ang mga kakilakilabot na pangyayari tungkol kay ang babae sa puting damit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik sa kanilang reaksyon. Si Carlo, bagamat nagpakita ng pag-aalinlangan, ay pinilit ni Alexa na tanggapin ang hamon. Hindi naman totoo ang mga yan, giit niya. Ang kanyang tinig ay halo ng kaba at pagmamalaki. Pawang mga katang-isip lamang ang mga multo. Naglakad ang tatlo patungo sa lumang ospital. Ang kanilang mga anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng buwan, habang ang hangin ay nagdala ng mahinang bulong mula sa mga sanga ng puno. Ang kanilang mga hakbang ay nag-echo sa katahimikan ng gabi, tila ba'y isang paanyaya sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sa loob ng kanilang pansamantalang kampo, binuksan ni Lester ang isang lumang libro na may pahina na nagyeyelo sa oras. Sa isang seryosong tono, sinimulan niyang ikwento ang alamat ni Maria, ang nurse na nakasuot ng puti. Siya ay isang nurse dito, ani Lester. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong bago nangyari ang trahedya. Sa mga flashback na parang lumang pelikula, ipinapakita ang masasayang araw ni Maria sa ospital, kung saan siya ay masigla at puno ng pag-asa. Ngunit ang mga alaala ay mabilis na napalitan ng madilim na kabanata ng kanyang buhay. Si Diego, isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip, ay aksidenteng nakasugat kay Maria na nagdulot ng malalim na sugat hindi lamang sa kanyang pisikal na katawan kundi pati na rin sa kanyang katinuan. Ang dating maalaga at mapagmahal na nurse ay unti-unting nagbago. Naging isang mapaghiganti at malungkot na kaluluwa. Ang kanyang espiritu ay gumagala sa mga pasilyo ng ospital, naghihintay ng susunod na biktima. Ang kwento ni Lester ay naghatid ng kakaibang lamig sa silid at sa kanilang mga puso. Ngunit ang tunay na takot ay nagsisimula pa lamang maghasik ng sindak, at ang gabi ay may mas malalim pa palang misteryo na naghihintay na matuklasan. Sa gitna ng lumang kwarto ng pasyente, nagkalat ang mga gamit na kanilang daladala. Ang mga matatalim na tingin ni Alexa kay Carlo ay tila mga kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. May mga bagay na hindi pa naaayos, mga salitang hindi pa nasasabi, at mga damdaming hindi pa nailalabas. Sa bawat pag-iwas ng tingin, sa bawat paghawak sa kanilang mga gamit, umaalingaw-ngaw ang hindi pagkakasundo. Habang inaayos ni Carlo ang kanilang higaan,
napansin niya ang isang lumang larawan na nakapako sa dingding. Ito'y larawan ni Maria, ang nurse sa puting damit na may mga matang tila ba nakatitig sa kanyang kaluluwa. Isang kakaibang lamig ang dumampi sa kanyang likod at sa isang iglap ang kanyang kuryosidad ay napalitan ng takot. Nang magpahinga sila at kumain ng pizza, hindi inaasahang nabanggit ni Alexa si Tricia. Biglaang tumahimik si Carlo at ang tensyon sa pagitan nila ay kapansin-pansin. Ang simpleng pagbanggit sa pangalan ay parang isang mitsang sindihan ng isang dinamita ng emosyon. Ang kanilang mga flashlight ay parang mga spotlight na nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Habang nagtatalo sila, ang bawat ilaw ay sumasalamin sa kanilang mga anino sa mga pader ng ospital. Ang malamig na katahimikan ay tila ba isang saksi sa kanilang pagkabalisa. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, isang pinto sa dulo ng pasilyo ang biglang bumukas. Naputol ang kanilang sigawan at sabay-sabay silang napatingin sa direksyon nito. Ang kanilang mga flashlight ay nagtutok sa madilim na pasilyo na para bang may hinihintay silang lumabas mula sa kadiliman. Habang dahan-dahang lumalapit sa pinto, ang mahinang bulong at mga yabag na papalapit ay tila ba nagmumula sa kawalan. Ang takot ay mabilis na kumalat sa kanilang mga mata at ang kanilang mga puso ay tila ba gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Si Mang Rudy, ang matandang security guard, ang nagpakita. Bagaman nagulat, ang kanyang presensya ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanilang takot. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi magtatagal. Hindi nagtagal, muling naitaas ni Carlo ang issue tungkol kay Tricia. Ang kanilang pagtatalo ay mas naging matindi at ang kanilang mga boses ay nag-echo sa buong ospital. Ang kanilang kalmado ay tuluyang nawasak at sa gitna ng kanilang sigawan, isang bagay na hindi inaasahan ng magaganap, ang gabi ay magiging mas mahaba at mas nakakapanggilabot kaysa sa kanilang inakala. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, bigla na lamang bumagsak si Carlo sa sahig, na parang may hindi nakikitang kamay na marahas na humila sa kanya pababa. Si Alexa, na puno ng takot, ay hindi napigilang sumigaw. "Carlo!" sigaw niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang malamig na hangin ay tila ba'y sumasayaw sa paligid nila. At ang dilim ng ospital ay lalong naging mabigat at mas nakakasindak. Walang oras na sinayang si Alexa, tumakbo siya palabas ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat. Ang bawat yapak ay tila ba nag-ietso sa tahimik na gabi. Ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan sa pag-agos. Bawat patak ay sumasalamin sa takot at pagkabalisa na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba'y hinahabol siya, nagpapalakas sa kanyang pagtakbo palayo sa bangungot na kanyang naranasan. Pagdating sa 7-Eleven, si Alexa, nanginginig at umiiyak, ay agad na sinalubong ng kanyang mga kaibigan. May nangyari kay Carlo, pautal-utal niyang salaysay. Ang bawat salita ay tila ba lumalabas sa kanyang bibig na may kasamang bigat ng takot. Ang kanyang mga kaibigan na puno ng pag-aalala at takot ay agad na nagmadaling pumunta sa ospital, hindi alintana ang panganib na maaaring naghihintay sa kanila. Sa isang tahimik na sulok ng 7-Eleven, makikitang nag-iisa si Alexa,
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang pinipilit niyang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng alamat na bumabalot sa kanyang isipan. Ang mga alaala ay unti-unting bumabalik sa kanya, tila ba mga piraso ng puzzle na nagkakaroon ng hugis at anyo. Ang mga imahe ng isang babaeng nakaputing damit, ang mga bulong ng kanyang pangalan na Maria, at ang malagim na insidente ay nag-flashback sa kanyang isipan. Sa harap ng kanyang mga kaibigan na ngayon ay bumalik na mula sa ospital na may bakas ng pag-aalala at takot sa kanilang mga mukha, ay tahimik na inamin ni Alexa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. "Ako si Maria," mahina niyang bulong. Ang bawat salita ay tila ba mabigat na pasanin na kanyang matagal ng dala. Ang kanyang mga kaibigan, bagamat nagulat, ay unti-unting nagpakita ng pag-unawa sa kanilang mga mukha. Sa huling eksena, ang kamera ay dahan-dahang lumalayo kay Alexa habang siya ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap sa realidad ng mga pangyayari at sa kanyang papel sa mga ito. Ang lumang ospital na ngayon ay tila ba mas lalo pang naging misteryoso at nakakatakot ay nasa likuran niya, isang tahimik na saksi sa bagong alamat na magsisimula. Mga ka-horror, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang mawawala. May mga misteryo at kaluluwang hindi matahimik, naghihintay na muling mabigyan ng pansin. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na mga kwento. Sa susunod na pag-upload, maging handa sa mas nakakatakot na paglalakbay sa dilim. Hindi ko na makapaghintay na muling makasama kayo, mga ka-horror. Hanggang sa muli, mag-ingat. Baka kayo na ang susunod na bida sa aking kwento. Magandang gabi o magandang bangungot.